But before we start, let's pray. Father God, salamat po sa pagkakataon na ako po ay minsan pa magamit mo, Lord. Hayaan mo lang po, Lord, na ikaw po ang magsalita sa oras na ito. At mangusap ka, Panginoon, sa puso ng bawat anak mo, Lord. Lalo na, Panginoon, yung mga pinanghihinaan, yung mga dumaraan sa season ng kanilang buhay, Panginoon. Ngunit alam namin, Lord, anumang sitwasyon, anumang panahon, anumang oras ng aming buhay, di mo kami iniwan. At lagi ka naming kasama, Panginoon. Kung kaya ang katagumpayan, Panginoon, ay aming mararanasan sa piling mo lang, O God. Salamat po, Lord. Lahat ng salita na maitatanim, ito'y tutubo. I declare, Lord, tutubo, Panginoon, sa buhay ng bawat anak mong nakikinig sa oras na ito. Maging sa mga nasa online, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na mabuti, tapat, at hindi nagbabago, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito'y magaganap, hindi babalik sa iyo, nang hindi mangyayari sa amin. We honor you, Lord, sa kabutihan mo. Lahat ng pinagpalang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Wala nagpatotoo kanina. Wala ba kayong nararanasan? Pambihira. Kung gusto nyo, ako na. Actually, huli na nga, pinatotoo na ni Amiga nung Thursday. No, na yung aming anak, no, dapat next year pa siya mareregular. But praise God, in advance ni Lord. No, last week lang, no, pumirma na siya ng kanyang regularization. Mabuti si Lord. May mga season ng buhay natin. Alam ni Lord yan. Amen. Kaya itong suot ko, hallelujah, sa Panginoon yan. Yung anak ko ang nagregalo niyan. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinagpapala na yung anak natin. Dati sila yung binibilhan natin. Tama? Pinaghahandaan mo kung ano yung mga pangangailangan niya. Pero the moment na ikaw ay laging sumusunod, nakakatuwa. Hindi ko hinahabol to. Ang natutuwa ako na yung pagpapala ng Diyos nararanasan ng mga anak natin. Kasi kasama yan sa plano ng Panginoon. Amen? Yes, daraan ka talaga dyan. Sinabi ko na sa inyo yan. No, kung naintindihan nyo yung last Thursday before the other week, no, yung stick to the plan of God. Kung ano man yung mararanasan mo, basta't nasa kalooban ka ng Panginoon, gawin mo yung kalooban ng Panginoon. Sinabi ko noon, tama na yung kalooban mo. Tama na yung kalooban mo. This time around, hayaan mo naman yung will ni Lord. Walang talo sa Panginoon. Yes! Maganda ang plano mo. Lagi sinasabi yan. Walang nagplano sa atin ng masama para sa kinabukasan mo, maging sa pamilya mo. Pero kung plano mo yan, hindi magtatagumpay yan. Kapatid, isuko natin yung plano natin sa Panginoon. Kasi once na yung kay Lord ang ma-fulfill, grabe, ma-overwhelm ka. Tuloy, hanggang sa generation mo. Amen? Pero kung ikaw ang masusunod, may hangganan yan. At ang masama dyan, mapapagod ka. Amen? No, kaya kanina binabanggit ni Pastor Pin na habang siya'y nagpapaawit, yung pagsamba napakahalaga. Kasi every time na sumasamba ka, lagi mong inuuna ang kaharian ng Diyos. Nangungusap ang Panginoon, ibinibigay sa iyo ang kanyang plano. Pero pag nakakaligtaan mo na, kapatid, tinatangay ka na ng mga kaabalahan mo. Yes, hindi po masamang mag-aral, mga kabataan. Hindi masamang maghanap buhay sa mga young pro, sa mga may negosyo. Hindi masama yan. Pero once na dyan na nakapokus, nakalimutan mo na ang Panginoong nagpala sa iyo, hahatakin ka na yan. Sabi ko sa inyo, kung si Lord may plano, ang kaaway may plano rin. John 10:10, upang ikaw ay wasakin, sirain at kitilin. Amen? Yes. Pero ang napakagandang balita, ang Diyos ay hindi natalo sa buhay mo. Yes, ninakaw niya nung unang panahon, nadaya ang tao, pero dahil kay Kristo, we are victorious. Palakpakan natin ang Panginoon.
Kasama ko lang to yung Deuteronomy. Wala yan sa slides ko, pero pina-add ko lang, no? Huwag niyo pong kalilimutan ng ganitong mga gawain. Sabi ng Deuteronomy, verse 12 to 14, ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga. Tulad ng ipinag-uutos ni Yahweh na iyong Diyos, ang sabi diyan, ilaan mo. Meron kang ilalaan na araw. Taas ang kamay ng mga naghahanap buhay. Praise God sa buhay nyo. Kasi naglalaan po kayo. Amen? Sabi po diyan, next, verse 13, no? 6 na araw kang magtrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Hello! Minsan wag mo nang dalhin sa bahay. Pag nasa bahay ka, tapos na yung trabaho mo. Amen? Habang nasa trabaho ka, magtrabaho ka. Pero pagdating mo sa bahay, iwan mo na ang trabaho mo. Amen? At ang sabi diyan, tapusin ang dapat gawin, verse 14, subalit ang ikapitong araw ay para kanino? Mahina. Para kanino? Kay Lord. Na iyong Diyos, ito ay araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, yung pahinga mo, ipahinga mo sa presensya ng Panginoon. Amen. Pasintabi sa mga may pasok ng linggo. Pinagdaanan ko rin po yan. Pero kung may pasok ka ng linggo, wala rin naman pong masama dyan. Pero make sure, kahit replay, makapanood ka. O yung weekdays mo, yung Thursday, siguro naman available ka na. Amen. Alam niyo po, naranasan ko yan magtrabaho sa corporation kung saan ang day off ko hindi weekend, kundi weekdays. Pero mula nung nakilala ko ang Panginoon, kahit may pasok ako ng linggo, ako na mismo nag-request sa manager ko. Sabi ko, ma'am, pwede po ba pag Sunday gawin mo kung panggabi? Bakit? Para makasamba ko. Amen? Alam nyo, kung talagang gusto nyo, may paraan ng Panginoon. May pasok ka na linggo, no problem. Pero kung talagang gugustuhin mo, magagawa. Hanggang dumating ang araw, Lord, gusto kong magkaroon ng trabaho na yung linggo, wala akong pasok. Amen. Nasaan yung mga nagtatrabaho dyan? Amen. Gagawa po ang Panginoon. At hindi naman po ako binigo. Kasi hindi ko rin natatapos. Madalas, pag umatin ako ng Sunday, dahil 12 p.m. ang aking pasok, maalis na ako ng 11. Pero at least yung mensahe, narinig ko. Wala pang online nun, di ba, Pas? Wala pang online. Pero ngayon, mapalad kayo. Hindi nyo man marinig ngayon kung mga nasa trabaho kayo o kaya may pasok yung iba kahit linggo sa school. Meron pong replay eh. Amen? Makakapaglaan tayo. Ang tunay na kapahingahan, mga kapatid, ay hindi yung wala kang pasok tas nasa bahay ka lang. Amen? Ang totoo, wala ka rin pahinga nun. Yes, physically. But spiritually, pagod ka. Bakit? Hindi nakakakain yung espiritu mo eh. Amen? Ang pinakakain mo lang ay yung physical mo. Sabi ng Matthew 4:4, ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi maging sa salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Kung tao tayo at may espiritu ng Diyos, kapatid, sinabi na ng Panginoong Hesus hindi lang po tayo sa tinapay nabubuhay. Tayo'y may espiritu. At yung espiritu na yon, palalakasin natin para sa anumang panahon ng buhay natin in every season. Hello! Dumaan ka man sa mga pagsubok, sabi ni David, dumaan man ako sa lilim ng landas ng kamatayan, hindi ako matatakot kasi kasama niya ang pastol. Meron siyang salitang pinangahawakan
na sigurado goodness and mercy shall follow him every day of his life. Amen. Yan yung minsan nagkukulang sa mga Kristiyano. Tingnan mo yung katabi mo. Siya ba yan? Hindi po basihan na tayo every Sunday naririto ka. Kung yung salita ng Diyos hindi natatanim sa iyo. Kung yung isip mo ngayon, nakatingin ka nga rito, pero yung pag-iisip mo, wala naman dito. Iniisip mo yung gagawin mo mamaya o yung kakainin mo mamaya, kamusta na kaya yung mga naiwan ko sa bahay? Hello. Ang sabi ng Panginoon, ilaan mo yung pamamahinga sa presensya niya. Amen. Wag sa mga pag-aalala natin. Sarili mo yun eh. Hayaan mong si Lord ang unahin mo muna ngayon. Kaya mapalad po, ako'y natutuwa at naririto kayo every Sunday. Inuuna nyo at naglalaan kayo ng oras sa Panginoon. Dahil yan ang tama. Sinabi na ng ating MC, seek ye first the kingdom of God. Hindi na po mababago yun. Ang dapat nating laging unahin ay ang kaharian ng Diyos. Para hindi ka mangamba, aalisin ng Diyos ang takot mo, ang pangamba mo. Bakit? Lahat ng bagay susunod at idaragdag na lang eh. Minsan binabago pa natin yung nakasulat na. Pag kumontra ka doon, kapatid, papagod ka. Inuna mong mag-alala, gumagawa ka ng sarili mong diskarte, sarili mong pamamaraan. Kapatid, mapapagod ka. Binigay na sa atin ni Lord. Ano yung principle niya? Nahin mo ko. Anak, unahin mo ko. Mawawala yung pag-aalala mo. Mawawala yung takot mo. Dahil pag inuna mo ko, si Lord rewarder yan. Lahat ng bagay. Ano kailangan mo ngayon? Isipin mo na. Ibibigay at ipagkakaloob ng Panginoon. Receive it. Receive it. Inuna mo si Lord eh. Palakpakan natin ang Panginoon. So moving into a new season. Hello, ito po yung ating main verse. Actually, na-post ko na po ito. Yan, Psalms 103, verse 13. You will arise and have mercy on Zion, for the time to favor her. Yes, the set time has come. Ito po yung title natin. Siyempre, diyan ko na po kinuha. Next. Title. His set time has come. Yung itinakdang oras ng Diyos para sa'yo, dumating na. In every situation niya, kapatid, kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, walang bad times kay Lord. Walang masamang panahon sa Panginoon. Sinabi ko na po yan. Yan ay talagang inilaan niya na pagdaanan natin minsan. Hindi tayo makakatakas dyan. At yan ay para sa ikabubuti mo. Sinabi na yan ng Romans 8:28. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay gumagawa. Gumagawa po ba? Sa ikabubuti ng mga pinili niya. Walang nagkataon. Doon sa mga umiibig sa Kanya, lahat ng bagay, lahat ng panahon na nangyayari sa iyo, lahat ng sitwasyon, basta umiibig ka sa Panginoon, hindi nagkataon yan, kapatid. Yan ay para sa ikabubuti mo, ayon sa Kanyang magandang layunin. May layunin siya, kapatid. Kung bakit minsan nararanasan mo yan, sinabi na nga ng Ecclesiastes na ating key verse, di ba? To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Ibig sabihin, lahat ng bagay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Dito sa mundo, walang aksidente sa lahat ng umiibig sa Panginoon. Taas ang kamay ng umiibig kay Lord. Bakit yung iba hindi nagtaas? Nahihiya kayo? Ulitin ko, taas ang kamay ng umiibig kay Lord. Yung mga nasa online, say amen. Kung iniibig mo ang Panginoon, kapatid, ulitin ko, dumadaan ka man sa sitwasyon ng buhay mo na hindi mo gusto.
Amen? Inaalaw ni Lord yan. Bakit? Meron siyang layunin. Meron siyang purpose. Gusto kanyang patatagin. Gusto kanyang palakasin sa iyong pananampalataya. Amen? Hindi talaga tayo lalagpas dyan. Even the leaders, the pastors, amen? Minsan yung mga care group leaders nyo, habang nagke-care group kayo, laging masaya, laging nakangiti. Amen? Pero hindi nyo alam, dumadaan din yan. Hanggat naririto tayo sa mundo, dadaan tayo sa panahon na inorchestrate ni Lord. Amen? Talagang dadaan ka dyan. Kaya tignan mo yung katabi mo. Hindi mo halata may pinagdadaanan. Tama? Amen? Pero nakahawak yan kay Lord eh. Amen? Nakakapit siya sa Panginoon. Next slide. Hallelujah. Sabi yan ng Genesis 8:22, habang nagpapatuloy ang mundo, may panahon ng pagtatanim at pag-ani. Meron bang panahon? Yes. May taglamig, may tag-init, may tag-ulan, may tag-araw, may gabi. Habang nagpapatuloy ang mundo. Amen. Ecclesiastes, kasama tayo ron sa mundo. Naririto tayo sa mundo. Kailangan nating pagdaanan yan. Dahil sa ikabubuti natin yan. Katulad ng mga puno, halaman, hindi yan magbubunga, kapatid. Hindi yan lalago kung puro araw lang. Tama? Pag iya'y tinanim mo at puro araw lang, anong mangyayari? Matutuyo. Hindi lalago, hindi magbubunga. Pero kung puro ulan lang din, walang init, malulunod dyan. Sinerge ko kagabi, ano ba ang kahalagahan ng araw at ng ulan sa isang halaman? Yung araw pala, dahil ang halaman hindi pwedeng mag-gather ng sarili niyang pagkain, he produced his own food sa pamamagitan ng sinag ng araw. Doon siya nakakakain, doon siya nakakakuha ng mga minerals. Yung tubig naman, yun yung nag-i-establish sa kanya. So kaya kailangan niyang daanan yung 2 season na yon. Wala siyang pwedeng iwasan kasi para yun sa kanya, paglago niya. Same with us, mga kapatid. If you love God, may mga panahon, magkakaiba tayo ng panahon eh. Meron dito siguro, tapos na sa panahon ng kanilang pagtitiis, pagtitiyaga, pagpupunyagi. Sa panahon na to, sila'y nag-harvest. Amen? Sa panahon nito, yung mga ginawa nila, yung mga tinanim nila, inaani na nila. Pero darating uli ang tag-ulan at tag-araw. Amen? Minsan nakaranas ka, natapos may dumarating ulit eh. Kasi patuloy si Lord may ginagawa sa buhay mo. Para tayong ginto na dinadarang sa apoy upang mapatunayang tunay ang ating mga pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, don't be discouraged, mga minamahal kong kapatid, kung kayo ay dumaranas niyan. Amen? Sabi ni James, di ba? No, magalak kayo sa tuwing kayo'y dumaranas ng mga pagsubok. Dahil ito ay tumutulong sa atin upang ang ating pananampalataya ay lumakas. Ibig sabihin, magalak ka. Pag dumadaan ka sa mga pagsubok, kung iniibig mo ang Panginoon, katulad ng Romans na binabanggit pa natin kanina, magalak ka, kapatid. Hindi yan dapat ikalungkot mo. Pero kung wala ka sa Panginoon, minsan kaya ka nandyan sa season na yan, kagagawan mo yan. Hindi kay Lord yung season mo. Maling desisyon, maling pag-iisip, alam mong mali, ginawa mo. Hindi season ni Lord yan. Consequence mo yan, kaya ka nandyan sa season na yan. Pero ulitin ko, ang lahat ng mga bagay, gumagawa ang Diyos. Amen. Doon sa mga umiibig sa Kanya para sa ikabubuti niya. Kaya tama yung Jeremiah 29:11 eh. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Magbunga ka.
Umasenso ka, not to harm you. Dumadaan ka man sa mga pagsubok ng buhay mo, that is not to harm you. Tinuturuan ka ng Panginoon. Amen? Kaya dapat dito, pag tinuturuan ka ng Panginoon, be humble. Kaya minsan dumaranas pa tayo ng mas masakit na pagdidisiplina ng Panginoon. Sa unang palo, ayaw mong makinig. Asan dito yung mga anak na napapalo? Kasi mahal kayo ng magulang nyo. Pag kayo hindi pinapalo kahit mali ang ginagawa ninyo, di kayo mahal ng magulang nyo. Amen? Pero pag kayo nakatikim ng konting palo, mahina sa umpisa, magaan eh. Mahal kayo ng magulang nyo. Huwag kayong magtatanim ng sama ng loob. Palakpakan po natin si Lord. So hanggat naririto po tayo sa mundo, may mga panahon tayong pagdadaanan. Pero sa lahat ng panahon, ang Diyos kasama mo. Basta iniibig mo ang Panginoon. Basta't nandun ka sa Kanyang presensya. So, lahat ng nangyayari sa iyo, kapatid, isipin mo na kung ano yung mga nangyayari sa iyo ng mga nakalipas na panahon habang naglilingkod ka sa Panginoon. There is a purpose. Pero dapat bulay-bulayin mo yon. Hindi natapos doon yung purpose. Lord, ano yung dahilan mo? Bakit ko dinaanan to? Learn from that season. Amen? Kaya, itong title natin, no? Ano yung title natin? Kalimutan ko. His set time has come. Kahit anong season niyang dumating sa iyo, magala ka. Kasi yan yung season mo eh. Embrace. Yakapin mo. Kasi may tinuturo si Lord dyan. Ulitin ko, no bad season sa Panginoon. May mga pinagdaraanan ka mga kapatid. Meron mga nangyari sa buhay mo na hindi mo gusto. Pero basta't alam mong nagpapatuloy ka kay Lord, your time, His set time has come. Bakit meron siyang ginagawang mabubuting bagay sa iyo, kapatid? Hallelujah. Okay, next verse. Sabi po dyan ng Psalms 74 verse 16, kayo ang gumagawa ng araw at ng gabi at naglagay ng araw at ng buwan sa kanilang kinalalagyan. Verse 17, kayo rin ang naglagay ng mga hangganan sa mundo at lumikha ng tag-araw at taglamig. Ibig sabihin, kapatid, may hangganan. Amen. Anumang panahon ang pinagdaraanan mo ngayon, may hangganan yan. Hello, katulad natin. Tayo ngayon ay nasa panahon ng ano? Medyo malamig na. Kaya ganito pasod ko. Hindi po, minsan mainit pa rin, no? Ibig sabihin, yung pinagdaraanan mo ngayon, kung ikaw ay merong isang bagay na hindi mo gusto pero naroroon ka, hindi yan mananatili. Meron niyang katapusan. May hangganan yan. Huwag kang manatili dyan, kapatid. Pero mag-expect ka na kapag may nagtapos, may magbubukas. Meron kang natapos na season, may bagong season na parating. Kung merong matatapos, meron kang iiwan. May tinuro si Lord dun eh. Amen? Doon sa old season mo, kung bad season man yon, iwan mo yon. Kasi nilalagay ka ni Lord dito sa bagong panahon mo. Dito ka magbubunga. Dito ka na mag-focus. Iwan mo yung dati. Amen? Kung yung season mo naman ngayon, maganda yung ginagawa ni Lord, may magbubukas pa. Dahil kay Lord, pa-increase, palakpakan natin si Lord. Yung season mo, kapatid, ibigin mo yan, mahalin mo, yakapin mo. Bakit? Every season, meron kang matututunan.
at hindi yan nananatili. Laging may bago sa Panginoon. Amen. Mag-expect ka ng marami pa sa Panginoon. Kaya tayo tumatagal ng ganito kahit may pinagdadaanan tayo. Marami tayong mga lingkod dito na napakatagal na. Sila Pastor Tony, Pastor Felix. No? Ilan ang pinagdaanan niya mga struggle. Minsan hanggang ngayon nauulit pa rin. Amen. Kasi laging may tinuturo ang Panginoon. Amen. Nasa misyon si Pastor Pin. Nasa misyon naman siya, pero biglang may dumating yung kanyang anak. Biglang napabalik. Amen? Pero hindi ibig sabihin nasa bad season siya. May tinuturo ang Panginoon at tinuruan siya lalong mas kumapit na ang Diyos gagawa sa buhay ng anak niya. Nagtagumpay ba? Yes, nagtagumpay ang Diyos. Pinakitaan lang siya ng mabuti. Amen? Taas ang kamay ng mga matatagal na sa Panginoon. Libre na ba tayo sa mga problema? Hindi, di ba? Sila Nanay Mila, kilala natin yan, tama? Ang tagal na sa Panginoon yan, wala pa ako, nandito na siya. Dumaan sa pagsubok sa kanyang asawa. Amen? But praise God, no? Nagpapatuloy. At ngayon, kita nyo, napakainit sa paglilingkod sa Panginoon, maging yung kanyang anak, si Brother Mark Dapadap. Nung one-to-one ko yan, alam ko problema niya sa trabaho niya, sa pinansyal, bilang mentor niya. Pero nagpatuloy. Dumaan sa season ng buhay na may kakulangan. Amen? Pero hindi sila bumitaw. Hanggang sa bagong season ngayon, nakita nyo kung paano pinagpala. Dahil hindi bumitaw, inalaw lang nila yung mga nangyayari sa buhay nila. Hindi yan masama. Pero kung iba yan, wala na. Maraming kapatid dumaan sa season ng kanilang buhay na wala. Si Kuya Bernard, naalala nyo, bago lang yan noon. Habang lumalapit sa Panginoon, nasunugan ang bahay. Nangamba na kami, baka bumitaw yan. But praise God, yung pangyayari na yun, kitang-kita namin kung paano siya mas lalong naging matatag sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Dinaraanan natin yan kasi may layunin si Lord dyan. Gusto niyang mapatunayan kung sino talaga ang kanya. Kahit alam niya na kung sino. Amen? Kaya wag kayo, yung mga nawawala dyan, panalangin nyo. Yung mga dumaraan sa pagsubok, may nakitang mga mali sa kapatid, hindi na umaten. Nawala sa focus. Amen? If you allow, kung hahayaan nyo lang, kung iniibig nyo talaga si Lord, mararanasan niya yung kabutihan niya. Paano ba natin malalaman kung iniibig natin si Lord? Sabi ng Panginoon, tinanong niya si Pedro Peter, do you love me? Sabi ni Pedro, yes Lord, I love you. If you love me, feed my sheep. If you love me, tend my sheep. Alagaan daw. Minsan, malalaman natin ng isang Kristiyano kung iniibig niya talaga ang Panginoon. Hindi yan mawawala sa gawain kasi merong pinagagawa sa kanya si Lord Amen? Hindi ka makakapag-alaga ng sheep. Hindi mo mapapakain ng sheep kung nawawala ka, ikaw mismo wala sa gawain. Dapat ikaw yung nauuna. Kaya nakakalungkot. Kami, nila pastor, nakikita namin ngayon, yung sinasabi niya noon, nakakalungkot na kapag yung isang kapatid, napakatagal na po sa gawain, hanggang ngayon, siya pa rin ang pinakakain. Amen? Dapat sa panahon na to, ikaw na yung nagtuturo sa iba. Yan ang gusto ni Lord Gusto niya tayong gamitin na makapag-share ng gospel. Kaso mahirap mag-share ng gospel kung ikaw mismo hindi mo kilala si Lord. Yung puso niya para sa kaluluwa. Kaya minsan kahit kasama na po natin sa bahay, di po natin ma-sharean Do you love God?
Kung mahal mo si Lord, yung mismong mauuna yung kasama mo sa bahay eh. Kaya si Pastor Tony, di ba? Yung patotoo niya, nung nakilala niya ang Panginoon, ang unang-unang pumasok sa kanyang isip at puso, pamilya niya. Amen? Yes, mahal mo pamilya mo. Pero, hindi lang matatapos sa maibigay mo yung gusto nila, mga pangangailangan. Kung talagang mahal mo sila, makasama mo sila sa kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So, kung ano man yung pinagdadaanan mo, kapatid, may hangganan yan. There is a new season for you. May bagong season na magbubukas sa'yo. Amen? Huwag ka lang mapapagod. Sabi ng Galatians 6:9, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti dahil sa tama at sa takdang panahon, aani ka. Amen? Kahit na sa season ka na ikaw ay nagtitiis, may pinagdaraan ng mabigat, huwag kang mapagod, manatili kang dumadalo sa mga gawain katulad ng mga naikwento ko mga kapatid. Sila Kuya Bernard, Brother Mark Dapadap. Yes, dumaan sila ron. Pero nanatili. No? Nanatili sila sa gawain ng Panginoon, gawang mabuti yan. At dumating ang takdang panahon, sila ay aani. Si Kuya Bernard, aani yan. Yung dalawang anak niya, magiging professional yan. Amen? Bakit? Nakikita ng Panginoon yan. Kung meron man pinagdaraanan ngayon, medyo hirap, medyo kapos dahil nawalan ng trabaho, kapatid, dadaan ka lang dyan. Dadaan ka lang dyan. Yang season na yan, inalaw ni Lord yan para maging matibay ka. Ulitin ko, sinabi ni James, magala kayo kapag kayo'y dumaraan sa mga pagsubok dahil yan ay gagamitin ni Lord upang maging matatag ka sa kanyang sa iyong pananampalataya. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sabi po rito ng Song of Solomon, chapter 2, verse 11 to 12. Sabi diyan, tapos na ang panahon ng taglamig at tagulan. Next, namumukadkad na ang mga bulaklak sa parang panahon na ng pag-aawitan at maririnig na rin natin ang huni ng mga kalapati sa kabukiran. Hello, kahit anong season mo, may pagtatapos yan. Amen. At makakakita ka ng bago. Sinabi ko na kanina, kung nasa season ka na ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok, may katapusan yan. Amen. At dadaling ka ni Lord sa bagong season kung saan ikaw ay kanyang pagpapalain. His set time has come. Receive mo yan. At kung ikaw man ay nasa season na nararanasan mo na yung blessing ni Lord, sabi nga ni Pastor Tony, hindi pa yan. There is more. Much more. Sabi nga ni kapatid na Leo, last Sunday, much more. Huwag kang magsettle sa anything less when you have the best. No? Napakaganda ng mga tinuro ni Brother Leo at karugtong nung kay Amiga last Thursday, the season of God's favor, nung last Sunday, and itong last week, the season of favor and level up. Amen? So meron pang pag-level up kay Lord. Yes, umaani ka ngayon. Sino umaani ngayon? Taas sa kamay. There's more. There's more. Amen? Marami pang nakahanda si Lord sa iyo. Huwag kang makontento hanggat nasa kalooban ka ng Panginoon. There is more, kapatid. Hindi natin kayang ubusin si Lord. Amen? He is the source of everything. Sa Kanya lahat. Lahat ng bagay na ating ini-enjoy na mabubuti, sa Kanya lahat galing yan. Amen? At ang gusto lang ni Lord, maging faithful tayo. Doon sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, maging tapat po tayo dyan. At hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. The best na palakpak kay Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi dyan ng Psalms, ito yung main verse natin. You will arise and have mercy on Zion for the time to favor her. Yes, the set time has come.
Hello, yung oras na itinakda ng Diyos sa'yo, eto na. Kapatid, naririto na. Nakikita nyo po ba? Nararanasan nyo? Kung nararanasan nyo, ipatotoo nyo. Amen. Gusto ng Panginoon pagpalain yung mga anak niya na nagbabalik ng pasasalamat. Amen. Yes. Dumaraan tayo sa mga pagsubok para tayong si Joseph the Dreamer, no, itinetrato ng kanyang pamilya ng hindi maganda. Maliit ang tingin sa kanya, tama? No, sino rito dumaranas niyan? Sarili mong pamilya ang pagtrato sa iyo hindi mabuti. Kapatid mo, tinatrato kang hindi mabuti. Magulang mo, masama ang tingin sa iyo. Amen? Mga kaopisina mo, hindi ka ginagalang, hindi ka nirerespeto. Pero si Joseph, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Dahil alam niya, may plano si Lord sa kanya. Tinuruan siya ng Panginoon maging mapagpakumbaba. Kahit ang sama ng tingin sa kanya ng mga kapatid niya, hanggang sa ibinenta na siya. Amen? Si Jonas. Minsan, para tayong si Jonas. Napakatigas ng ulo. Tumataka sa pinagagawa ni Lord. Merong instruction ng Panginoon. Hello, dumaraan tayo sa season na yan. Dumating siya sa panahon na siya ay kailangan pang mapunta sa tiyan ng balyena para ma-realize niya na ang Diyos makapangyarihan na hindi siya makakatakas sa anumang pinagagawa nito. Kapatid, ganun ka rin. Di ka makakatakas. Kung alam mo si Lord, merong pinagagawa sa'yo, yung season mo na yan, sumunod ka. O baka para ka si Job. Hello, si Job, yung kanyang kabuhayan, maaring yung kabuhayan mo nawala. Amen? Yung iyong pamilya namatay. Amen? At lahat ng meron ka, maging yung sakit mo, yung katawan mo, dinapuan ka ng sakit at karamdaman. Kapatid, to sinasabi ko, your time, His time has come para sa iyo. Inihanda niya na, itong panahon na to, hello, ay para sa iyo na. Ibabalik niya ang mga nawala sa iyo. Kapatid, dumaan ka man dyan, hindi mananatili ang katulad nila Job. Kung may sakit at karamdaman, hello, His set time has come. Yes, dinadialysis ang ating kapatid, Elder August, pero ang kagalingan ay dumating sa kanya. Amen, palakpakan natin si Lord. Yes, tumaan ka sa kakulangan, pero His set time para ikaw ay pagpalain, narito na kapatid. May bagong panahon para sa iyo ang Diyos. Huwag kang mag-settle dyan. Humawa ka lang, manatili ka lang tapat. Stick to the plan of God. Hello, katulad ng mga kapatid natin. Yes, dumaan sila lahat. Si Sir Jimmy, dumating sa struggle sa kanyang company. Pero nanatili sa Panginoon. Amen. Kaya ngayon, nagkaroon at nagbukas ng bagong opportunity. May sarili na siyang company. Palakpakan natin si Lord. Nanatili. Kung nawala yan, malamang wala na rito yan. Wala na rin siyang company. Amen. Pero dahil alam niya, may pangako ang Diyos sa kanya. Hindi siya pababayaan ni Lord. Yang mga pinagdaraanan nyo, kapatid, kung ano man yung meron kayo, hindi ko alam yan. Gumagawa si Lord yan. Yan ay para sa iyong ikabubuti. Hindi para masaktan ka, kundi para bigyan ka ng mas magandang kinabukasan. May layunin si Lord eh. Kaya anumang panahon ng buhay mo, kapatid, there is always a purpose. Pero ulitin ko, ito ay kung mahal mo ang Panginoon. Iba yan pag wala ka sa Panginoon. Nasa season ka ng buhay mo na hindi galing kay Lord. Amen? Next, patapos na po tayo.
Sabi diyan, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Next. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people, but the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Yes, itong mundong ito, pwedeng balutin ng kadiliman to, at maging yung sangkatauhan. Pero sabi ng Panginoon, but, nakaseparate ka. Hindi ka kasama. Amen? But the Lord will arise over you. Because His glory will be seen upon you. Grabe si Lord, no? Affected ang mundo, pero ikaw, hindi. Dahil ikaw na umiibig sa Kanya, magliliwanag ka. Katulad nung pinapractice kanina, magliwanag ka, Panginoon, sa buhay namin. Dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Kanyang presence sa iyo, through the Holy Spirit, yun yung nakikita na sa atin. Yung ating kaluwalhatian ng Panginoon, nangyayari sa atin sa ating pagsunod. Dumaraan ka sa situation ng buhay mo, pero kasama mo si Lord. Nagliliwanag ka. Kaya minsan pag tinitignan mo yung katabi mo, tignan mo ulit. Hindi halata na may problema, tama? May mga pumasok dito, ang bigat na mga daladalahin yan. Amen? Elder August, halata, kung hindi mo kilala to, hindi mo halatang dinadialysis to twice a week. Palakpakan natin si Lord. Wala sa itsura niya ang dinadialysis. Bakit? Because of the glory of God. Kung narinig niyo yung patotoo niya, ilan silang dinadialysis doon, siya na lang yata natitira. Bakit? Yung glory ng Lord. Protected siya ni Lord eh. May plano pa si Lord sa kanya, may pagagawa pa, Panginoon. Hindi pwedeng mabawasan yung 4 na gwapong pastor na mababait dito. Siyempre, kasama ako doon. Amen. Kami itinalaga rito, ipanalangin niyo po kami mga leaders. Kasi yung ministry na pinagagawa po sa amin, we cannot do that alone. We need you po. Kaya patuloy kami nag-i-encourage sa inyo. Tama na yung panahon ng paupo-upo lang. Walang pinipili si Lord. Yes, may mga season kang may pinagdaraanan ka. Kami rin po meron. Amen? Pero ang mahalaga, tayo po'y magpapatuloy. Pastor Tony, magpapatuloy tayo. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Magpapatuloy tayo at hindi tayo nagsesettle dito sa building na to dahil ililipat tayo ng Panginoon sa isang mas malaking church. At kung mas malaki, hindi pwedeng kami-kami pa rin. Kailangan po namin. Pero nagsalita na si Lord eh. No, may word nang natanggap, magre-raise up si Lord dito ng mga bagong leader. Ikaw ba yon? Taas ang kamay kung ikaw yon. Taas ang kamay kung ikaw yon. May isang matapang na nagtaas at hindi ka bibiguin ng Panginoon. Yung iba nagdadalawang isip pa. Huwag na kayong matakot. Kapatid, humanda ka lang, maging willing vessel ka ng glory ni Lord. Di naman ikaw ang gagawa eh. Lagi namin to sinasabi sa inyo, kung gusto kang gamitin ni Lord, sumunod ka lang. Hindi po ikaw ang gagawa. Allow the Lord sa buhay mo. Siya ang gagawa sa iyo. Amen? Hindi siya namimili ng matatalino. Ang gusto niya yung mga willing. Yung gusto niya yung mga gustong magpagamit kahit may edad na. No, yung mga pinanalangin namin dito last time, kahit may edad ka na, kayang-kaya kang gamitin ng Panginoon. Hallelujah! Grabe ka, Lord! His glory will be seen upon you. Hindi ikaw, yung glory niya. Kapatid, magpagamit ka lang. Be ready. Be excited. Great things are ahead.
Big things, sabi ni Pastor Tony, last strategic plan namin, great big things. Mga bagong bagay na gagawin ng Panginoon. Sino excited? Huwag ka lang maging observer. Dapat nararanasan mo to. Amen? Para every day meron kang nararanasan bago sa Panginoon. At magpapatotoo ka. Hello? Si Lord laging may ginagawa. Huwag kang pumayag na inaagaw yan ng kaaway. May plano si Lord. Yung plano ng kaaway sa'yo, istilin yun. Amen? Nagawa na niya yan kila Eva at Adan. Inagaw yung plano ng Diyos sa tao. Pero ibinalik na ni Lord eh. Sa pamamagitan ng kanyang anak, ibinabalik ng Diyos yung magagandang plano niya sa atin. Amen? Kaya dapat, this time, huwag ka na magpapadaya. Angkinin mo yung para sa'yo. His set time has come. Receive it. Yung mabubuting bagay, nasa iyo, ibinibigay na ngayon. Tanggapin mo, kapatid. Huwag kang papayag na sa oras na ito, hindi mo siya matanggap. Dahil nakalaan na yan para sa iyo. At hindi yan winidhold ni Lord. Binibigay yan para sa atin talaga. At ang sabi ng salita ng Diyos, lahat ng pangako ng Panginoon ay oo at amen. Dahil kay Kristo na kanyang anak. Palakpakan natin si Lord. Next. Ang sabi po rito, Isaiah 60:19, the sun shall no longer be your light by day. Amen. Yung araw daw, hindi na yan ang magiging liwanag natin. Nor for the brightest shall the moon give light to you. But the Lord will be to you an everlasting light. Ang Diyos na mismo ang ating magiging liwanag. Amen. Ibig sabihin, lagi mo na siyang kasama sa buhay mo. Hello? Lagi niyo ba kasama si Lord? Dapat, minsan nakala lang natin, hindi natin kasama ang Panginoon. Pero totoo ang Diyos sa kanyang salita. Lagi natin siyang kasama. Hindi niya tayo iniiwan, kapatid. Kung meron mang nangiiwan dito, hindi si Lord. Tayo. Amen? Kung meron mang nangiiwan, hindi si Lord. Tayo. Madalas mas inuuna natin yung mga sarili natin. Amen? Kapatid, ang Diyos ay mabuti kahit sa anong panahon ng buhay mo. Hindi ka niya iniwan. Pero dito, siguro mag-aaral, estudyante, di nakapasa sa exam. Pero ang plano ng Diyos sa iyo mananatili. Darating yung panahon mo kung sino ka man. Meron dito siguro nawala ng trabaho. Hello? Pero ang sinasabi ng Panginoon, anak, bumalik ka sa akin. At yung plano ko ang matutupad sa iyo. Amen? Hayaan natin ngayon na maranasan natin yung walang hanggang liwanag ni Lord. Huwag na tayong bumalik dun sa dating buhay na napakadilim. Dahil dun sa kadiliman na yon ng ating buhay, dun tayo nadadapa. Amen? Dun tayo sumusubsob. Madilim eh. Kaya si Lord nagbibigay ng liwanag sa atin. At yung liwanag na yon, yun yung magbibigay sa atin ng tanglaw sa ating daraanan. Papunta sa kanyang kaluwalhatian. At lahat ng mararanasan mo, kapatid, hanggat lumalakad ka doon sa plano niya, hindi sa plano mo. Yes, dumaan ka man sa mga pagsubok, iniingatan ka ng Panginoon. Hindi ka susubsob. Hindi ka hahayaan ni Lord. Madapa ka man, itatayo ka ni Lord. Yan ang ating magulang. Pinatatatag tayo. Yes, nadadapa. Pero hindi ka niya isusubsob. Meron bang ganyang magulang? Wala. Nadadapa ka, patatayuin ka. Anak, diyan ka lumakad. Wag dito.
Yan yung buhay mo dati. Dito ka. At hanggat naririyan ka, hindi ka pwedeng galawin ng kaaway. Eto ko liwanag yung tanglaw mo Amen? Lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon, nagkakatagni-tagni lang para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang dakilang layunin. At makikita mo, unti-unti nagbabago buhay mo. Amen? Nagiging matagumpay ka na. Lagi ka na ngayon nakangiti dahil alam mo ang mabuting pastol kasama mo sa lahat ng panahon ng buhay. Palakpakan natin si Lord. Ang sabi diyan, your sun shall no longer go down, nor shall your moon withdraw itself, for the Lord will be your everlasting light. And the days of your mourning shall be ended. Kung may kapighatian man, kapatid, pangako ng Diyos, the days of your mourning shall be ended. May katapusan. Amen? At merong magsisimulang bago. His set time for you. His favor. Magsisimula sa iyo, kapatid. Amen? Yung iyong sakit sa oras na ito, pinagaling ng Panginoon. Yung iyong kakulangan sa oras na ito, pinagpala ka ng Panginoon. Hello. Grabe ang Panginoon. Amen? May last verse tayo. Tayo tayo, mga kapatid. Ang sabi po dyan, for His anger is but for a moment. His favor is for life. For His anger is but for a moment. His favor is for life. Weeping may endure for a night. Hello. But joy comes in the morning. Maaring may pagluha. Maaring may mga kasakitang kang dinanas. Pero ang pangako ng Panginoon, kapatid, sa oras na ito, His set time has come to you. Yung kanyang kagalakan ay mararanasan mo sa oras na ito. May katapusan yung mga pinagdadaanan mo, kapatid, at may bagong simula para sa ating Panginoon. Do you receive it? Tinatanggap mo ba, kapatid, na ang Diyos may bagong ginagawa sa oras na ito? Hallelujah! Nasa anumang sitwasyon mo, walang bad season kay Lord. There is always a purpose. Na ikaw ay kanyang magamit. Na ikaw ay kanyang patatagin. Na ikaw ay kanyang maturuang lumakad sa kanyang kabutihan at kabanalan. Upang lahat ng mga bagay, maranasan mo lahat ng mabubuting bagay sa Panginoon. Walang aksidente kay Lord. As long na iniibig mo ang Panginoon, lahat ng nangyayari sa iyo, mga minamahal kong kapatid, para yan sa ikabubuti mo. Dahil gustong gusto ni Lord na maranasan mo ang kanyang kabutihan. Hindi lang sa iyo, mga minamahal kong kapatid, maging sa bawat henerasyon mo, sa mga anak mo, hindi hihinto ang kabutihan ng Panginoon.